Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, napilitan naman siyang hanapin si Darius. Medyo nababahala na rin kasi noon si Orlan, gawa ng nasisiguro nilang may nangyayari doong kakaiba. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nasipat na nga niya ang kanyang kaibigan kung saan tahimik itong nakaupo sa isang tabi. Wala rin yung kasama na para bang may problema yung dinadala. Paglapit naman niya rito, dahan-dahan naman yung lumingon sa kanya, bitbit ang katawan ng isang bata na wala ng buhay. Ito ang bunga ng digmaang iyong nais. Sabihin mo, Orlan, tama ba para sa batang ito na sapitin ng ganitong bagay? Seryosong wika ni Darius sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napayuko lang naman siya habang sumasagot dito ng, hindi nila kasalanan. Pero kung patuloy nating iiwasan ng digmaan, mas lalong marami ang mapapahamak. Kaya tayo kumikilos ngayon para maisalba ang susunod pang henerasyon. Hindi mababaliwala ang buhay ng batang yan kung ipagpapatuloy natin ang ating mga nasimulan. Alam kong mabigat para sa iyo ang mawalan, pero sana maging matatag ka. Ramdam ko ang pagdadalamhati mo dahil minsan na rin ako nawalan ng mga magulang. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang paglahad naman sa kanya ni Darius kung ano ang kaugnayan nito sa bata. Nang marinig naman niyang anak yon ng sinaunang aswang, pinili na lamang niyang manahimik, gawa ng alam naman niyang wala na siyang magagawa para mapagaan ang loob nito. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, na ibahagi naman ng nilalang na yon kung papaano sila umabot sa ganoong kalagayan. Ayon kay Darius na, pagkaalis nila Orlan sa kanilang kuta, may nasipat silang mga nagmamasid. Sinubukan nila yung habulin, pero sa kasamaang palad, di na nila ito naabutan. Akala nila hindi na babalik ang mga nilalang na yon, pero pagtungtong ng sumunod na araw, nasipat nila ang hukbo nito na unti-unti nang pinalilibutan ang lugar na kanilang pinagpupugaran. Noong una sinubukan pa nilang umiwas at magtago, pero habang tumatagal, mas lalong lumiliit ang espasyong maaari nilang puntahan. Hindi naglaon, nang dumating na sa puntong wala na talaga silang pagpipilian, nagdesisyon na si Darius na makipaglaban. Sa halos ilang oras nilang pakikipagdigma, meron ng iilan sa mga kapatid niya ang namatay sa kanyang harapan. Napakasakit man para sa kanyang iwan ng mga ito, nagdesisyon siyang tumakbo kasama ang mga natitirang kapatid nila na malubhang nasugatan. Dagdag pa ni Darius na habang umuusad ang kanilang pangkat papalayo, may iilan pa sa kanilang bigla na lamang naglaho nang wala nang naiwang bakas. Matapos naman yung mailahad ni Darius, hindi naman niya maiwasang mailahad ang totoo niyang nararamdaman. Para sa kanya, isang hindi katanggap-tanggap ang mga pangyayaring yon sa pangkat nila. Gayunpaman, wala siyang ibang sinisisi, lalo pat ang mga ganoong bagay, inaasahan na talaga nilang mangyari. Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi nito, minabuti naman niyang manahimik habang nag-iisip ng mga isasagot. Maya-maya pa, pagtahimik naman ng kaibigan niya, mahinahon naman siyang sumagot dito ng, ayos lang yan. Wala na tayong magagawa. Ang gawin natin, matuto na lang sa mga pagkakamali. Sa ngayon, wala akong ibang nais, kundi malaman ang plano mo. Itutuloy mo pa ba ang pakikipagbaka?
o lalayo na kayo kasamang iyong pamilya. Pag-isipan mo ng mabuti, sapagkat alinman sa mga bagay na iyon ang iyong pipiliin, hindi kita pipigilan. Dahil sa kanyang sinabi, hindi naman maiwasan ni Darius ang makaramdam ng matinding pag-aalangan. Habang pinagmamasdan niyo ni Orlan, pakiramdam niya may dalawang kaluluwa sa kaloob-looban nito ang naglalaban. Nang mapagtanto naman niya ang ganoong bagay, minabuti naman niyang hayaan na muna yung makapag-isip. Imbis na ipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungong Sierra Madre, minabuti naman nilang manatili sa pinagkukublian ng pangkat ni Darius upang matulungan ng mga ito sa kanilang mga pangangailangan. Sa paglalim pa ng gabi noong mismong araw na yon, nagmistulang ibang dimensyon ang lugar na kinaroroonan nila. Ayon kay Orlan, na habang pinagmamasdan nila ang buong paligid, marami silang nakikitang mga nilalang na pawang kakaiba sa kanilang mga mata. May mga naglalakad na tuod, mga nilalang na merong napakahabang mga kamay at paa, at higit sa lahat, yung mga nagsisilakihang uod na umaahon at lumulubog sa mga parte ng kakahuyang may mga mabababang tubig na nakaimbak. Nagkalat din sa lugar na yon ang mga punong matagal nang namatay, kalakip ang iilang mga halaman na napakayayabong. Sa ilalim ng mga ito, nagkalat ang iba't ibang uri ng engkanto na may hahalin tulad mo sa mga maliliit na taong may pakpak. Sa gabi parang mga alitaptap ang mga ito, na siya namang nagbibigay ningning sa buong kakahuyan. Matapos naman nila yung masaksihan, wala naman silang ibang ginawa kundi ang magkubli. Kahit alam nilang malalayo ang kanilang kalaban, hindi sila gaanong nagpakakampante, lalo pat alam nilang may mga tagapagmasid ang mga itong naglilibot sa buong paligid. Akala nila ligtas na sila sa lugar na yon, pero pagtungtong ng 11:00 ng gabi, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang mga kasama nilang nilalang na panay na ang pagsusuka ng mga lintang halos gabraso ang laki. Sinasabayan din yun ng pagtulo ng kanilang mga dugo, hudyat na hindi na maganda ang lagay nila. Makalipas pa ang ilang minuto, humandusay na din si Darius sa lupa habang naliligo sa sarili nitong dugo. Wala na ring nagtangkang tumulong dito, gawa ng lahat silang magkakauri, ganon ang sinapit. Nang mapansin naman yun nila Orlan, dali-dali naman nila itong nilapitan, bitbit ang mga garapong naglalaman ng iba't ibang uri ng lunas. Halos ginawa na rin nila ang lahat ng makakaya nila pero sa kasamaang palad wala na rin silang nagawa. Nang akmang mamamatay na ito, nagpumilit naman yung humawak sa kanyang kwelyo na parabang may mga bagay itong nais sabihin. Sinubukan pa yung intindihin ni Orlan, ngunit sa kasamaang palad, bigo siyang maunawaan ang bawat katagang sinasabi nito. Hindi naglaon, bigla naman silang binalot ng katahimikan nang makita nila ang unti-unting pagdedeliryo ng kanilang kaibigan. Maya-maya pa, lumabas mula sa katawan nito ang huli nitong hininga. Gustong-gusto nila yung isalba pero alam nilang malayo na yon sa kanilang kapasidad. Sa pagkamatay naman ng kabuuang pangkat ni Darius, naiwan naman doon sila Orlan, pilit na tinatanong sa kanilang mga sarili ang kanilang mga pagkukulang. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, wala na nga sila noong nagawa, kundi tanggapin ang mga bagay-bagay na nangyari sa kanila. Kagaya ng dati, kahit masakit ang kanilang mga loob, pinili na lamang nilang magpatuloy, alang-alang sa mga kaibigan nilang nagsakripisyo, may isa katuparan lamang ito.
Tayo na, Baldo. Wala na tayong magagawa. Ganito talaga ang buhay. Paunahan lang yan. Wika niya sa kanyang kaibigan. Nang marinig naman ni Baldo ang sinabi nito, humawak lang naman yun sa kanyang balikat habang tahimik na binabaybay ang daan papalayo sa lugar na yon. Subalit, nang akmang papalabas na sila, meron silang napansing isang napakabigat na presensya na bigla na lamang nagparamdam kung saan namatay ang kanilang mga kasama. Paglingon naman nila rito, doon bumungad sa kanila ang tatlong mga ngabayo na merong isang matandang lalaking kasama. Nangingitim na ang katawan ng nilalang na yon at sa estado nito parang matagal na yung yumao. Agaw pansin dito ang hawak-hawak nitong latigo at yung buhok nitong halos sumayad na sa lupa. Hindi lang yon, nagliliwanag din na parang dugo ang mga mata ng nilalang, senyales na nasa mataas yung posisyon kumpara sa mga kasama nito. Matapos naman nila yung masilayan, walang pagdadalawang isip naman nila yung sinugod. Pagbunot naman nila ng kanilang mga sandata, agad naman nilang ginamit ang kanilang mga mutya, dahilan para pansamantala silang maglaho sa mga mata ng matanda. Maya-maya pa, pagdating naman nila sa likurang bahagi nito, walang habas naman nila yung inundayan ng saksak, subalit sa hindi maipaliwanag na dahilan, nanatili yung nakatayo habang walang ginagawa. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman silang dumistansya sa kanilang kalaban para pakiramdaman ito. Noong una, inakala nilang gumagamit yon ng mga sabulag, pero pagtalikod naman ng matanda, napansin naman nila ang mga malalalim na hiwa sa katawan nito. Maya-maya pa, pagharap naman ito sa kanila, dahan-dahan naman yung ngumisi habang nagwiwi ka ng, Ipinakita ko lang. Baka pag hinalaan niyo akong gumawa ng kung ano eh. Siya nga pala. Ano ang huling habilin ni Dario sa inyo bago siya namatay? Naging masalimuot ba ang huling sandali ng kanyang buhay? Matapos naman itong mailahad ang mga katagang yon, unti-unti namang nagbago ang paningin nila Orlan sa matanda. Halos kisap mata lang noon ang naging pagitan nang tumambad sa kanila ang 6 na pakpak nitong tumubo sa likod. Nangingitim at nagbabaga ang bawat pakpak ng nilalang na yon na para bang kakahango lang nito sa impyerno. Nagsimula na rin yung magkaroon ng korona sa ulo habang dahan-dahan namang binabalot ang katawan nito ng mga kalasag at baluti. Segundo lang ang lumipas, tumambad sa kanila ang isang malaanghel na nilalang na purong kaliwa. Kahit saan mang lugar mapadpad ang nilalang na yon, sinusundan yun ng salot at presensya ng kamatayan. Dahil sa kanilang mga nasilayan, halos hindi naman nila mapagtanto kung ang nilalang ba na nasa harapan nila, isa sa 9 na anghel ng kadiliman. Upang makumpirma ito, lakas loob naman yung tinanong ni Orlan ukol dito. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, ngumisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Tama ka. Ako ang isa sa 9 na anghel na nagdadala ng sakit at salot. Itong mga kaibigan mo bago pa man umalis sa puder namin, dinadala na nila ang mga alaga ko. Ilang taon ko rin silang hinintay na lumaki. At ngayon, nagbunga na rin ang aking pagtsatsaga. Pagkalahad naman ng nilalang sa mga bagay na yon,
Agad naman itong iwinasiwas ang hawak-hawak nitong latigo. Pagtama naman ng dulo nito sa mga kahoy na unti-unti nang nabubulok, laking gulat na lamang nila nang bigla yung lamunin ng apoy. Matapos naman nila yung makita, doon nila napagtanto na nagtataglay ng matinding init ang armas na hawak-hawak nito. Dahil dito, mariin namang pinaalalahanan ni Orlan ang kanyang kaibigan na kahit anong mangyari, ilaga ng bagay na yon. Dagdag pa niya na, kung maramdaman nilang malayo ang agwat ng mga kapangyarihan nila, pilitin na lamang nilang tumakas hanggat may pagkakataon pa. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, nagpumilit naman siyang sugurin ng nilalang para alamin ang mismong kahinaan nito. Habang nagbubuno silang dalawa, pilit namang inilaga ni Orlan ang dulo ng latigo nito. Napagtanto niya ring dalubhasa yon sa paggamit ng ganoong armas, kung kaya't aminado siyang hindi niya yon basta-bastang malalapitan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, ni masunggaban ni Orlan ang nilalang na yon, hindi niya talaga magawa. Akala nito hanggang doon na lamang ang kakayahan niya, kaya naman nang makakita yon ng pagkakataon para undayan siya ng matinding pinsala sa katawan, walang pagdadalawang isip naman yung ginawa ng nilalang. Pagsilay niya sa ginawa nitong atake, napilitan naman siyang pasapiin sa kanyang katawan ang gabay ng kanyang ama. Maya-maya pa, nang maramdaman naman ni Orlan ang lakas nito, buong puwersa naman niyang sinalag ang latigo sa pamamagitan ng paghawak dito. Bagaman nararamdaman niyang unti-unti na nitong tinutupok ang kanyang palad, nagdesisyon siyang wag yung bitawan. Sa halip, ginamit niya yung paraan laban sa nilalang upang matagumpay niya yung malapitan. Nang magkaharap na silang dalawa, agad naman niyang sinigawan si Baldo na harangin ang mga mangangabayong kasama nito. Pagkalahad naman niya ng bagay na yon, dali-dali naman niyang iwinasiwas ang kanyang punyal ng reyna ng Markupo na kasalukuyan na noong binabalot ng mga namamatay na lason. Pag-unday naman niya ng saksak sa dibdib ng nilalang na yon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang baluti nitong pilit pinipigilan ang talim ng kanyang sandata. Halos ilang segundo niya rin yung sinubukang patagusin, pero sa kasamaang palad, bigo siyang magawa ito. Hindi naglaon. Nang mapansin naman niyang wala na siyang magagawa, nagpumilit naman siyang dumistansya sa nilalang. Ngunit, nang akmang tatalo na siya pabalik, napansin naman niya ang bibig nito na dahan-dahang bumubuka. Sa ilalim ng dila ng matanda, may nasipat siyang mga likidong apoy na parang bumubulwak. Maya-maya pa, idinurayon sa kanya ng nilalang na siyang naging sanhi upang magkaroon ng malaking butas ang kanyang damit. Kung hindi nga lang noon sa kamisetang gawa sa kaliskis ng sirena, nasisiguro niya na mamamatay siya sa ataking yun. Matapos ang ganoong pangyayari, nagmamadali naman siyang umatras patungo sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan. Paglapit naman niya rito, mabilis naman silang napatakbo papalayo dahil sa pag-atake ng nilalang. Habang tinatakasan naman nila ito, panay naman ang kanilang pag-ilag sa latigo nitong walang patid na sumusunod sa kanila. Pagkaraan pa ng ilang minutong pananakbo, sakto namang nakasilay sila ng isang punso na siya namang mabilis nilang pinasok. Sa isip-isip niya, bahala na kung saan sila nito dadalhin. Basta ang mahalaga, makalayo sila sa nilalang na yon. Awa naman ng Diyos. Paglabas nila sa punso, napansin naman nilang nasa pinakadulong parte na sila
ng lupaing malapit sa Sierra Madre. Wala na rin silang nasisilayang mga nilalang sa lugar, kaya na may kahit papaano na panatag na ang kanilang mga puso. Pag-upo naman noon nila Orlan sa damuhan, mahinahon naman nilang pinag-usapan ang tungkol sa mga kasama nilang namatay. Magpahanggang sa oras na yun kasi, hindi pa rin sila makapaniwala sa mga nangyari. Hindi rin nila maiwasang maalala noon ang tungkol sa kapangyarihan ng anghel na kanilang kinalaban. Ang buong akala kasi nila, kayang-kaya na nila yung kaharapin, pero nagkamali pala sila. Dahil sa pangyayaring yon, maigi naman silang nag-isip ng paraan kung papaano yun matatalo. Naniniwala din sila Orlan, hindi pa yon ang totoong kakayahan ng kanilang kalaban. Malakas kasi ang kutob nila na may mga alas pa yung pinanghahawakan sa oras na malagay na sa alanganin ang mismong buhay nito. Orlan, bumalik kaya muna tayo sa baryo. Humingi tayo ng gabay kay Ingkong. Alam mo kasi, nalalabuan na ako sa ginagawa nating to eh. Ano pa ba ang silbi ng paghihigante kung marami namang mamamatay sa atin? Magbagong buhay na kaya tayo. Tutal, di pa naman huli ang lahat. Huwag mo na sanang hintayin pa na may mamatay sa ating dalawa. Wika ni Baldo sa kanya. Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi nito, bahagya naman siyang napatahimik, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, may punto rin ang mga bagay na sinasabi nito. Pagsilay niya rito, napabuntong hininga lang naman siya habang sumasagot kay Baldo ng, "Pasensya ka na Baldo, pero wala pa yan sa isip ko. Kung gusto mo, pwede ka namang magbagong buhay. Ako kasi, hindi talaga ako titigil hanggat wala akong napapatay sa kanila. Abutin man ang taon ng aking paghihintay kung kinakailangan, yon ay gagawin ko." Dahil sa kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang tulalang nakatitig sa kawalan. Matapos naman nilang mag-usap, kagaya ng napagkasunduan, nagdesisyon silang bumalik sa baryo ng mga Dibino. Ayon sa kanya, na sa pagkakataong yon, hindi sila bumalik dahil talunan sila, bagkus bumalik sila dahil gusto nilang makalikom ng mga bagong kasama. Ang tanging inaalala lang nila noon ay yung mga nangyayaring kaguluhan sa baryong yon. Inaasahan kasi nila Orlan, hindi pa tapos ang digmaan sa lugar, kaya na may mataas ang tsansa na wala silang makuhang kasama. Subalit sa kabila nito, hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa, gawa ng kung si Ingkong ang sasama sa kanila, paniguradong magiging sulit ang sinayang nilang oras pabalik. Sa kasagsagan naman ng kanilang paglalakad, panay naman ang ginawa nilang pag-uusap. Yun na lamang kasi ang pumapawi ng kanilang pagkaburyong, lalo pat bukod sa malayo-layo pa ang lugar na kanilang babaybayin, medyo inaalala rin nila ang mga baryong kanilang mararating. Hanggat maaari kasi, nais nilang umiwas sa mga hindi inaasahang pangyayari, gawa ng wala silang ibang gusto kundi ang mapayapang makauwi. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Umaga man o gabi, hindi sila tumitigil hanggat hindi pa sumusuko ang kanilang mga katawan. Ayon pa kay Orlan, na sa kanilang paglalakad, marami silang nakakasalubong na mga nilalang sa daan. Hindi naman nila yun gaanong pinapansin, gawa ng bukod sa wala silang oras na kaharapin ng mga ito, masyado rin yung mahihina para sa kanila. Dahil sa ganoong dahilan, pinipili na lamang nilang palagpasin ng mga ito.
Basta ba'y wala yung inaargabyadong tao, hindi yun problema sa kanila. Sa pagdating naman nila noon sa isang baryo, bumungad naman sa kanila ang mga taong abalang-abala sa pag-aayos ng mga saod nilang binibenta. Pagsilay naman nila sa mga ito, minabuti naman nilang tumungo sa merkado para bumili ng kanilang mga pangangailangan. Pagkain ang pangunahing hinahanap nila noon, kung kaya't nang makasilay sila ng pwestong nagtitinda ng karne ng baboy sa murang halaga, agad naman nilang dinukot ang mga natitira nilang barya sa kanilang mga bulsa. Pag-abot naman nila sa nagtitinda, dali-dali naman silang umalis sa lugar na yon para maghanap ng mapaglulutuan. Makalipas pa ang ilang minuto, habang nag-iihaw sila, may lumapit naman sa kanilang binatilyo na pawang isang antingero. Yung mga medalyong kasing suot nito, merong kaugnayan sa mga lihim na karunungan. Dahil sa bagay na nakita noon ni Orlan, siya na mismo ang nagmagandang loob sa lalaki na umupo sa tabi nila. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, masaya naman sila nitong pinaunlakan habang pilit na inilalahad ang mga bagay na kanyang kailangan. Ayon sa lalaking yon, matagal na itong naghahanap ng mga albularyo na maaaring makatulong sa kanya. Yung nakababatang kapatid kasi nito, nagkaroon ng isang kakaibang karamdaman na wala ng lunas sa paningin ng iilan. Hinahangad yon ng lalaki na gamutin, kaya na may saabot ng kanyang makakaya, humanap siya ng paraan at kasagutan. Subalit, sa kabila ng kanyang mga pagpapagal, bigo pa rin siyang makahanap ng lunas para sa sakit nito. Minsan nga nagmamakaawa na yon sa mga napapadaang albularyo, pero maging ito man, wala ring naitulong sa kanya. Dagdag pa ng lalaki na kahit wala na siyang nakikitang pag-asa para sa kanyang kapatid, patuloy pa rin siyang naghahanap ng kasagutan para sa iniinda nitong karamdaman. Matapos naman itong mailahad ang tungkol sa bagay na yon, hindi naman ito maiwasang mapaluha dahil sa bigat ng kanyang dinadala. Nang mapansin naman yon ni Orlan, agad naman niyang hinawakan ng dibdib nito habang sumasagot dito ng, "Ayos lang yan. Alam mo, maswerte pa rin kayo kahit papaano. Yung kapatid mo, kapiling mo pa rin hanggang ngayon. Kami nga nitong kasama ko, lahat ng taong mahalaga sa amin nawala na. Hindi namin sila nailigtas kahit alam naming marami kaming magagawa. Tahan, Noy. Bago matapos ang araw na ito, sinisiguro ko sa'yo, magaling na ang kapatid mo." Pagkalahad naman ni Orlan sa bagay na yon, agad namang tumayo ang lalaki, sabay yakap sa kanya. Di naman niya yun pinigilan, lalo pat alam din niyang dalalang yon ang matinding pasasalamat nito sa kanyang ibinigay na pangako. Makalipas pa ang ilang minuto, nang matapos na nga sila sa kanilang pagkain, dali-dali naman silang tumungo sa bahay ng lalaki. Habang binabagtas nila noon ang daan, panay naman ang pagtatanong nila rito ukol sa iba pang dahilan nito kung bakit yun nagdesisyong maging antingero. Binanggit din niya ang pinaglumaang karunungan nito sa pagbabaka sakaling meron yung kaugnayan sa mga dibino. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, hindi naman ito nagdalawang isip na ilahad sa kanya ang mga bagay na nais niyang malaman. Base sa isinalaysay ng lalaking yon, lolo mismo nito ang nagpasa ng mga lihim na karunungan sa kanya. Magmula kasi noong bata pa siya, manghang-mangha na siya sa mga antingero, kaya namay nung nagkaedad siya, pinangarap niya ring mapabilang sa mga ito. Alam ng binatilyong yon na ang lolo niya
ang magiging daan para matupad ang kanyang pangarap, kung kaya't habang nabubuhay pa ito, pinili niyang manatili sa tabi nito. Nang mapagtanto naman ng kanyang lolo ang kanyang mga naging pagtitiis, nagdesisyon na yung gawin siyang disipulo. Pagtatapat pa ng lalaki na, hindi naman gaano kalaliman ang karunungan ng lolo niyang iyon, kaya na may madali niya yung naunawaan at natutunan. Inakala din niyang sapat na yon para tawagin siyang antingero, pero nagkamali siya. Sa pagdating kasi ng puntong nagkasakit na ang kanyang kapatid, lahat ng pangarap niya nawala sa kanya. Ang tanging nais na lamang niya noong mangyari, mapagaling ito kahit ano pa ang kapalit. Dahil sa sinabi nito, mariin naman niya yung pinaalalahanan ukol sa ganoong pag-uugali. Ayon kay Orlan, kadalasan sa mga taong may katulad niyang pag-iisip, madaling natutokso ng demonyo. Bukod kasi sa nakahanda sila sa lahat ng bagay, malakas din ang kanilang pananalig sa mga milagro. Dagdag pa niya na, dahil sa ganoong pakiramdam, kahit alam ng tao na isa yung tukso, mapipilitan pa rin siyang tanggapin ito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, doon na inilahad ni Orlan ang mga bagay na naging bunga ng kanyang karanasan. Pilit niya yung ibinahagi sa batang yon, nang sa gayoy maging pantas na ito sa mga pagsubok na maaaring kahaharapin ito sa hinaharap. Kalahating oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang mismong pamamahay ng bata. Medyo malayo yun sa baryo, gawa ng pagsasaka ang hanap buhay ng kanilang pamilya. Wala rin silang pwesto sa baryong malapit sa kanila, kung kaya't hindi na nila sinubukan pang makipagsapalaran. Ayon sa lalaki, kahit simple lang ang buhay nila, payapa naman. Walang ingay silang naririnig tuwing umaga at walang taong nagsusulsol sa kanila para gumawa ng masama. Maya-maya pa, pagpasok naman nila sa loob ng bahay nito, unang tumambad sa kanila ang nanay nitong butot balat na. May mga iba't ibang uri na rin yung sakit sa balat at sa estado nito parang bugbog talaga yun sa trabaho. Pagsilay naman ito sa kanilang dalawa, tahimik naman sila nitong sinamahan patungo sa silid ng anak nitong may matinding karamdaman. Hindi naglaon. Nang marating na nila ang lugar na yon, unang tumambad sa kanila ay yung sahig ng bahay na butas-butas na. Napakapanghi at nangangalingaso na rin ang dumi ng tao sa lugar. Gawa ng kapag tumatae ang batang yon, pinapalusot lang nila ito sa ilalim ng sahig. Di naman yun masisisi nila Orlan. Gawa ng bukod sa kakapusan sa buhay, mas pinipili nitong tiisin na lamang ang lahat ng mga nangyayari sa kanilang bahay. Dagdag isipin din ng pamilya ang kawalan nito ng padre de pamilya na maaaring magpasunod sa kanila. Okay. Opinion ko sa episode 18. Sakit no? Kasi si Darius, alam nyo, inaasahan ko na hanggang dulo, makikipagbakbakan talaga to eh. Kaso wala eh. Namatay ka agad. Ang lakas ng anghel. Di ko rin ini-expect yun na nagtanim siya ng mga insekto dito kila Darius, sa buong angka ni Darius. Tapos taon ang hinintay niya bago pumutok o bago manganak yung mga insektong tinanim niya ron. Tapos sobrang timing naman kasi andito nga si Orlan para tapusin sana sila eh. Pero di ko alam kung kakayanin ba to ni Orlan eh, no? Pero sige, para wala na tayong maraming tanong pa sa isipan natin o sa manghula man ng kung ano. Yung 19 tsaka 20, bukas agad yun. Yung 20, expect nyo 1 hour yun. Kaya sobrang sulit yun, dalawang magkasunod, isang 30-minute tsaka isang 1 hour. Para naman hindi na kayo mabitin at hindi na rin ako mabitin. Kaya pahintayin na lang ako. Salamat.